Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto po ako na i-share sa inyo na kung saan ito si Loren Badoy ay tinatanong at ito na po, lumabas na po ang totoo na kasinungalingan ang lahat. Mukha yatang nilaglag yata ni Loren Badoy si Celes no? Dahil dito ay napakalinaw po mga ka-action na parang gawa-gawa lang ang nasabing pagtatanong sa 1.8 billion sa na ginastos sa travel ni Martin Romualdez. Ito po, napakalinaw po ng katanungan ng isang chairman, no? Sa kongreso, no? At malinaw po ang sagot dito ni Badoy. Ano naman po ang masasabi nito ni Celes at mga taga-suporta niya nito? Mukhang may laglaga na ba? Bago po natin magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaksyon, panoorin at pakinggan po natin ang nasabing deliberasyon. Anyway, since si Dr. Badoy po ang co-host, Mr. Chair, if I may ask Dr. Badoy, ang napanood ko kasi yung last hearing, ang sabi niyo po, tinatanong niyo kung totoo na ang gastos ay 1.4 billion o hindi. Tama po, 1.8 billion o hindi. Tama po ba? It was in a form of question and it was not a statement. Yun po ang sabi nung last hearing. Tama po ba yon, Mr. Chair? Mr. Chair, tama po yon. Correct. It was posed as a question. Okay. Mr. Chair, Dr. Badoy, yes. I have with me the USB if I'm allowed to play this, Mr. Chair. Authority to... Yes. Kung yun po ay tanong, sino po ang tinatanong nila, Mr. Chair? Who was the question addressed to, Mr. Chair? The Honor, Ma'am. Mr. Chair, may I answer? Yes, please. So, as I recall po, Mr. Chair, the question was being posed to Congress and also I think COA. It was Ka-Eric that asked that question and then we seconded him. Okay. Kung tinatanong niyo po ang Congress, sino po ang tinawagan niyo sa Kongreso at sino po ang kausap niyo sa Kongreso para tanungin? O sino po ang kausap niyo o tinawagan niyo sa COA para tanungin? Mr. Chair. Please reply. Yeah. Mr. Chair, wala po kaming tinanong kasi parang we were called na to this hearing. Did I answer your question? Sorry. Mr. Chair, ang ibig ko pong sabihin, di ba nagproprograma sila nung araw na yon? Ang sabi nila, tinatanong nila. Di ba normal po pag ang isang media entity nagtatanong, Mr. Chair, tatawagan po nila yung tatanungin nila, di ba po? Para makasagot naman yung tatanungin nila. So ang tanong ko po, during the program, sino po ang tinawagan ng SMNI from Congress para masagot yung tanong nila? Yun po ang tanong ko, Mr. Chair. Please reply. Okay. Mr. Chair, if I can backtrack a little bit, parang nakita niya sa GAA yung 2-point-something billion for the travel expenses. Tapos parang may nag-text sa kanya. Pero to answer your question, after that program, we didn't ask anybody, Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. Maliwanag po yung tanong ko, Mr. Chair. Kasi sabi nila, sila ay nagtatanong at hindi nila sinasabi. Ulitin ko po, tayo, na-interview po tayo, nanonood tayo ng TV. Pag meron tayong tinatanong, meron tayong kausap. Mahirap naman po magtanong na wala kang kausap, Mr. Chair. Sino ho ang sasagot ng tanong kung wala kang kausap? So, sino po ang tinatanong nyo para ma-confirm o masabi yung katotohanan tungkol po doon sa 1.8 billion during the program? Meron po ba kayong tinatanong na tao o wala? Lorraine? Mr. Chair, yung specific na tao, ang pagkakaintindi ko sa pag-phrase ni Ka-Eric ay it was a general question that was addressed to Congress or I think maybe just Congress. But may I also say that lagi namang bukas ang SMNI sa mga tanong kung sino man pwede yon. We always issue an open invitation, Mr. Chair. Mahirap po yan. That is very unprofessional, Mr. Chair.
I mean, members of Congress are being interviewed, tatawagan kayo. Mahirap naman yung sinabing tinanong, oy, sumagot kayo dito. Hindi ba pa, kung nagtatanong kami, kausap ka, Mr. Chair, hindi pa pwedeng nagtatanong ka na wala kang kausap. Sino sasagot sa iyo? So the fact na wala silang kausap, it means it was not a question to be answered. Ibig sabihin, they post it as a question, Mr. Chair, na hindi tayo makakasagot. So, ginamit lang nila yung question na yung salitang tanong para protektado sila ng konti at hindi sinabing nag-aakusa sila. Pero sa totoo lang, Mr. Chair, wala silang intensyon na makasagot. Kasi paano ka na masasagot kung hindi ka tinawagan? Di ba? Ito po, siguro sinasabi nyo, gusto nyo ang katotohanan. Paano nyo makukuha yung katotohanan, Mr. Chair, kung wala naman po kayong kausap? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin at napakalinaw po ang sagot ni Loren Badoy. So lumalabas po talaga ito na isang kasinungalingan at gawa-gawa lamang ang nasabing pagtatanong. Kung tutusin, kung sa bagay ho mga ka-action, sa isang pandinig ho ay inamin na din po talaga ni Casillas na isang false po ito. Pero hindi po sinabi ni Siles na wala siyang kausap. So dito natin nalaman kay Loren Badoy na wala pala siyang kinakausap or wala siyang tinatawagan. 'Di ba? Gayunpaman, dahil sa pag-amin ni Siles na ay pagkakamali niya po talaga, so ibig sabihin ay talagang pwede po siyang pailan ng kaso na libel kapag hindi niya sinabi ang source kung sino, no? Kasi malinaw sa isang pandinig po na kapag sinabi mo ang isang pandinig walang kapag sinabi mo ang source mo, walang ikakaso sa'yo. Anong ikakaso sa'yo? Kaso nga lang, maiipit ang kanyang source. Tapos ngayon, siya naman ang ipitin ng source niya. No? Unless na lang daw kung walang source. So, ibig sabihin, kapag wala kang source na sabihin, papailang ka ng kaso at maghanda ka na ng pambayad mo. Diba? Napakalinis po ng pagtatanong. Sabi ng isang chairman, kung ina-aire nyo the time na may kinakausap ito si Ka-Eric, sino ang kausap niya? Kasi madalas naman sa GMA, sa ABS-CBN, kapag may ini-interview or may kinakausap, makikita or maririnig lamang. Diba? Kung itatago man ang mukha, kahit voice over na lang ng kinakausap, hindi sana may nakikita tayo na may kinakausap si Ka-Eric that time ng kanyang pagtatanong. So ito na po, lumalabas na po ang totoo na wala naman pala siyang tinawagan kaya wala siyang kinausap. Si Loren Badoy ang sisihin mo niyan ha, Casillas, no? Di ba? Alam ho natin na hindi magtatagumpay ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Kaya lumalabas din po talaga ang totoo kapag oras na ng kagipitan. Di ba? Pero kahit ano pa man ang linis ng pangalan nyo, sa maraming Pilipino, isa po kayong mga sinungaling. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.